Ka-curious, isipin niyo po ito, isang malawakang wildfire ang nanalanta sa California. Tumupok sa buong mga komunidad at iniwang ang buong mga bahay. Pero sa gitna po ng sakuna, isang bahay po ang nanatiling nakatayo, hindi nadapisan ng apoy. Ano ang sekreto? Isang makapangyarihang panalangin na tinatawag na Epiphany Blessing. Ano ang Epiphany Blessing? Well, kung gusto niyo pong malaman ito, kung paano naligtas ang bahay na ito at kung ano pong mga aral na maaari nating matutunan mula dito, huwag po kayong alis. Kaya siguraduhin po na naka-like at naka-subscribe dahil ang kwento pong ito ay magbibigay po ng inspirasyon sa inyong pananampalataya at panalangin. So noong una pong bahagi ng Enero, isang malawakang pong wildfire ang sumiklab sa Los Angeles County. Libo-libo pong residente mula sa Pacific Palisades, Altadena, Pasadena at San Fernando Valley ang napilitang lumikas. Halos 500 hektarya po ng lupa ang nilamo ng apoy. Daan-daang bahay po ang naabo. Isang abogado po at movie producer na nanirahan po sa Altadena ang napabilang po sa mga lumikas. Pero bago po siya lumikas, ginawa niya ang isang bagay na kakaiba. Ano ito? Ito pong tradisyong Katoliko na kilala po sa tawag na Epiphany Blessing. Ano pong Epiphany Blessing? Well, ito pong blessing na isang tradisyonal sa ating simbahan na ginagawa po tuwing pista ng Epiphany, which is January 6, sa tradisyonal po na kalendaryo ng simbahan. So sa ritual po na ito, minamarkahan po ang mga pintuan ng bahay, gamit po ang chalk at isang espesyal po na panalangin ang ginagawa. So ito po isang paraan ng paghingi po ng banal na proteksyon para sa buong pamilya at tahanan. Anong batayan natin sa Biblia? Ito pong sinasabi sa Psalms 127 verse 1. Kung hindi ang Panginoon ang nagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang paggawa ng mga tagapagtayo nito. So ang panalangin pong ito ay isa pong pagpapaubaya sa Diyos upang siya ang maging tagapagtanggol ng tahanan. Well, noong January 7 nga po, nagbabala po ang mga bombero sa Altadena at iba pang lugar na napakadelikado na ng apoy ng wildfire. So sa pilitan pong inilikas sa mga residente dahil po sa mga mabilis na pagkalat ng apoy. So ang abogado po, kasama po ang kanyang pamilya, ay nag-impake ng kanilang mahalagang gamit at lumikas mula sa kanilang bahay. So again, so habang sila po ay nasa layo, ang apoy ay patuloy po na sumisiklab, tumutupok sa bawat struktura sa kanilang paligid. Ngunit kakaiba po ang nangyari sa kanyang bahay. Dahil po, again, pagbalik niya kinabukasan, natuklasan na lang niyang ang kanilang bahay ay buo pa rin. So hindi po ba yan isang milagro? Yes, tunay nga po na ito'y kakaiba. Dahil sa buong paligid ng kanyang bahay ay natupok, pero tanging ang kanyang bahay lamang ang natira. So kung ito po ay isang insidente lamang, paano po natin masasabi dahil sa buong kapaligiran nito ay natupok po ng apoy. Pero parang na-preserve ang kanyang bahay na lamunin ng apoy. So ito nga po mga ka-curious, ito ba'y himala o swerte lamang? Of course, makakaisip po tayo na swerte lang ba ito? Pero para sa maraming naniniwala, pero para sa atin po, ito po ay higit pa sa swerte. Ito po'y patunay ng kapangyarihan talaga ng panalangin. Dahil alam naman po natin ang Epiphany Blessing ay isa pong panalangin ng pagsuko at pagtiwala sa Diyos. At malinaw po na dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Ito nga po ka-curious, sa taong ito, sa bahay niyang ito, talagang narinig ang kanyang panalangin na bigyan ng proteksyon ng Diyos ang kanyang bahay. So malinaw nga po na sinasabi sa Matthew 18 verse 19 to 20, kapag ang dalawa sa inyo ay nagkasundong humiling ng anuman sa lupa, ito'y ipagkakaloob ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat kung saan nagkakatipon ng dalawa o tatlo sa aking pangalan, naroroon ako sa gitna nila. So ito po ay nagpapaliwanag or nagpapakita na ang buong pamilya ay nagsagawa po ng Epiphany Blessing na ito at ang kanilang panalangin ay talagang dininig ng Diyos kung kaya na-preserve ang kanilang bahay sa pagkatupok sa apoy. So ito nga po ka-curious. Ang kwento pong ito ay isang paalala po sa gitna po ng sakuna at kawalang katiyakan, ang ating pong pananampalataya, ang talagang ating sandigan. Dahil ang Epiphany Blessing po ay hindi lamang pong isang ritual, kundi isang paraan,
pag-aalala na ang Diyos ang ating tagapagligtas. So sa atin nga pong modernong panahon, no, napakarami pong tao ang mas nakatuon po sa material na proteksyon, no, mga insurance, teknolohiya at iba pa. Pero tingnan niyo po, no, ang nangyari doon sa Los Angeles. Nagsitakbuhan ang mga insurance company, no, na bankrupt. Kaya wala na silang hahabulin pang mga insurance kahit na insured ang kanilang bahay. So sa pangyayari pong ito, hindi talaga maaasahan, pero alam naman po natin na isa lamang ang ating maaring asahan, no. Yan po ay proteksyon ng Diyos na makikita ngayon, no, ang ebidensya na milagrong ito na nangyari sa bahay na ito na isang residente doon sa California. At ito nga po ka-curious, ang kwento pong ito ay nagpapaalala din po sa atin na huwag po nating kalimutan, no, ang ating spiritual aspect, no, ng ating buhay. Of course, no, ang ating relasyon sa Diyos, ang tunay na talagang sandigan po natin sa panahon ng krisis. Ito po ay maliwanag na sinasabi po ni San Pablo in Romans chapter 8 verse 28. Alam natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na tinatawag ayon sa Kanyang layunin. So, ito po ka-curious, no, bibigyan ko po kayo ng 5 dahilan kung bakit po mahalaga ang hingin ang proteksyon ng Diyos para po sa ating mga tahanan ayon sa banal na kasulatan, no? At of course, base rin sa turo ng ating simbahan. Dahil ang bawat punto po, no, ay may kaugnayan sa paliwanag talaga, no, pagdating po sa patotoo sa Biblia. Una po dito, ang Diyos po ang tagapag-ingat ng lahat ng bagay. So kung ito ay ipinagkakatiwala mo sa Diyos, ang Diyos talagang mag-iingat, no, sa kung ano man ang iyong ipinagkatiwala sa Kanya. Kagaya nga po ng sinasabi dito, no, sa Psalms 127 verse 1, kung hindi ang Panginoon ang nagtatayo ng bahay, walang kabuluhan ang paggawa ng mga tagapagtayo nito. So ang Diyos talaga po ang nagbibigay ng tunay na proteksyon, no, at katatagan sa ating mga tahanan. Sa pamamagitan po ng panalangin, kinikilala natin na siya ang pundasyon ng ating pamilya. Ang ating mga material na paraan, no, na pag-iingat tulad po ng mga lock alarms, no, mga insurance, ay nako po, mahalaga naman po yan. Ngunit ang ating spiritual protection, no, mula sa Diyos ay higit na mas mahalaga. So ito nga po, no, sa tradisyon po ng simbahan, of course, ang pagbabasbas ng bahay tulad po ng Epiphany Blessing ay isa pong paraan, no, ng paghingi sa Diyos na maging tagapag-ingat ng ating tahanan laban sa anumang pisikal na espiritual na panganib. Pangalawa po dito, ang bahay po ay kanlungan ng pamilya. No, kagaya nga po ng sinasabi ni San Juan Pablo II, ang tahanan ay dapat maging isang maliit na simbahan, no, isang lugar kung saan ang pagmamahalan at pananalig ay itinataguyod. Ang bahay po ay hindi lamang isang pisikal na istruktura, kundi ang puso ng buhay, no, ng pamilya. Dito po itinuturo ang pananampalataya, isinasabuhay ang mga sakramento at talagang pinagyayaman ang pagmamahalan. So sa pamamagitan po nito mga ka-curious, ang paghingi po ng proteksyon, no, ng Diyos, nako po, ay pinapanatili talaga natin ang ating tahanan bilang isang sagradong espasyo na kung saan ang Diyos ang tagapag-ingat nito. So ayon nga po, no, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, no, chapter 2 verse 19 to 22, kayong lahat ay kabahagi ng sambahayan ng Diyos. Si Kristo Jesus mismo ang pundasyon. So ang panalangin, no, at basbas ay nagpapahayag po na nais nating ituring ang ating tahanan bilang bahagi po ng espiritual na sambahayan ng Diyos. So malinaw po yan. Pangatlo po dito, of course, pinoprotektahan po tayo ng Diyos laban sa espiritual na panganib. Malinaw po yan na sinasabi rin ni San Pablo, Efeso chapter 6 verse 12, na sinasabi niya, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa kapangyarihan at tagapamahala ng kadiliman. Ang ating pong tahanan ay maaaring maging punteriya po ng espiritual na digmaan. So sa pamamagitan po ng paghingi ng proteksyon ng Diyos, inilalayo po natin ang ating pamilya, no, mula po sa kasamaan. So ang simbahang Katoliko po, no, ay nagtuturo talaga ng paggamit ng mga sacramentals tulad po ng holy water, no, blessed salt, at mga basbas upang ilayo po ang ating tahanan mula sa anumang impluwensya ng demonyo.
Ang Epiphany blessing po ay halimbawa, no, ay talagang may mahalagang papel, no, sa pagsilyo ng ating mga pintuan laban sa masama. Malinaw po 'yan. Pangapat po dito, of course, ang panalangin, no, at ay talagang nagpapalakas ng relasyon, no, ng buong pamilya sa Diyos. Sinasabi nga po in Matthew 18 verse 20, sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, naroroon ako sa gitna nila. So kapag sama-sama po tayong buong pamilya, no, sa panalangin, higit sila talagang nalalapit sa Diyos, at no, ang buong pamilya ay talagang pinibigyan ng proteksyon ng Diyos. So ang tradisyon pong ito, no, ng pagbabasbas ng bahay ay sa talagang okasyon, no, para magkaisa ang pamilya sa pananampalataya. So mga ganito pong mga panalangin ay hindi lamang po humihingi ng proteksyon, kundi nagpapahayag po ng pagtitiwala natin at pagsuko natin sa kalooban ng Diyos. So sa pamamagitan po, no, ng sama-sama nating panalangin, natututo po tayo, no, ang ating mga anak ay natututo din, no, na gawing sentro ang kanilang buhay ang Diyos, na siyang magbibigay sa kanila ng gabay habang lumalaki sila. And last, of course, no, ka-curious, sabi nga po ni San Pablo sa mga taga-Filipos chapter 4 verse 6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pasasalamat, ipaalam ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan po ng Diyos na higit sa lahat ng pag-unawa, ang mag-iingat sa inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesus. So ang isa pong bahay, no, na nababalutan po ng proteksyon ng Diyos ay nagiging lugar po ng kapayapaan at kasiyahan. So yan po, no, sa gitna po ng mga kaguluhan ng mundo, ang ating pong tahanan ay talagang dapat na maging kanlungan, no, kung saan nararamdaman po natin ang presensya ng Diyos. So sabi nga po, no, ng simbahan, na kung saan ito po ay nagtaguyod, no, ng pagsasabuhay ng sakramento ng kapayapaan sa tahanan, tulad ng pagbibigay po ng kapatawaran sa isa't isa, upang ang presensya ng Diyos ay tunay po na manatili sa ating pamilya. So, ayan po mga ka-curious, no? Nagbigay ba sa inyo ito ng inspirasyon, ng kwentong ito? So, kung oo, huwag pong kalimutan na i-like ang video ito at i-share nyo po, no, sa inyong pamilya at kaibigan. I-comment po ang inyong mga saloobin, no, o karanasan sa kapangyarihan po ng panalangin. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ano pang hinintay mo? Mag-subscribe na at pindutin ang notification bell para hindi mo po makaligtaan ang ating mga bagong kwento. So sama-sama po tayong magdasal at magpalagana po ng pananampalataya. Hanggang sa susunod na video, pagpalain po kayo ng Diyos. God bless sa ating lahat.